Welcome back kaibigan sa ating munting channel, Munting Rabbitry. At ngayong araw na to, babagi ko sa inyo kung paano mag-inject sa ating mga kuneho, no? So, meron kasi tayong isang kuneho dito na grabe na yung mange niya. Yan. Okay. So, grabe niya yung mange. Itong katabi niya walang problema. Usually kasi yung mga advice sa atin, di ba, pag may mange, hiwalay natin at kumbaga para walang mahawaan na bang kuneho. Pero tingnan nyo, may mange yan, pero ito wala. So may ginawa na tayong paraan para hindi siya magka-mange din. Ito yung PS100 din natin. So may ginawa na tayong paraan dyan para hindi siya rin matakdan sa Bisaya, mahawaan ba sa Tagalog. Yan. So may ginawa na tayong paraan para hindi siya magka-mange. So ito yung problema natin. Rabbit doe, pure Cali. Payat, maliit kasi hindi gaano kumakain kasi nga problema niya yung mange. So ito yung isang katabi niya, wala namang problema, walang mange. So, kasi may ginawa na tayong paraan. Ibig sabihin mga kaibigan, hindi talaga tayo nag-i-inject ng ivermectin sa ating mga kuneho. Mag-i-inject man tayo yung mga B-complex lang, mga vitamins. So iniwasan natin mag-inject ng ivermectin kasi nga minsan maging dahilan pa yan sa unproductive sila. But anyway, ang tuturo natin sa inyo kung paano tayo mag-inject ng ivermectin. So, kawawa na masyado, maliit, napiktuhan yung pagtubo niya. Yan, yan ang mga sign na may mange yung ating kuneho. So ito walang problema, yung dalawa na yan. Ito lang yung mga problema natin. Okay, so tuturo natin sa inyo kung paano tayo mag-inject. Meron tayong bagong syringe. At ito naman yung ginagamit natin na ivermectin. Okay. So ito. Kita, tama. Yan. Ito yung ginagamit natin na yan. So may presyo pa 400. So gagamutin natin yan. Usually after 5 days wala na yan. Titigil na yan sa pagkamot-kamot. Okay. So inject tayo. So gaano ba karami yung pag-inject natin o i-inject natin? I-inject natin sa kanya kasi malala na mag-inject tayo ng 0.5. Okay? So handa lang natin. Okay, so buksan na natin to ating syringe at kukuha tayo ng 0.5. Yan. So ito ay 1 ml. Sa dosage naman, meron namang tamang dosage pero sa akin dito diretsahan na kasi pag ganito nakalala yung ng mange nila, diretso na ako 0.5 ml. So kalahati nito. Isang beses lang. So after 5 days, usually nawawala na yan. Hindi na yan nagkamot-kamot ng ganyan-ganyan. Okay na yan. Pero pag hindi pa talaga, injectionan nyo ulit ng 0.3. Okay, kuha lang tayo ng 0.5. Turok natin sa kanya. Sorry. 0.5. Hindi na ito kailangan alugin wala nang problema sa ivermectin natin. Bagal bagal. Ulitin natin. Yata kuha. Marami pa naman. Ayan na. Taas na. 0.5 lang yung inject natin ha. So sa tamang tamang dosage talaga, search nyo lang
O di kaya tanungin nyo si ChatGPT. So, akin lang ito, akin. Para sure kayo ay kumonsulta sa veterinaryo. Okay. Check natin saan ba yung 0.5. Yan o. So push lang natin yan para matanggal din yung bula. Okay, ingat lang tayo mga kaibigan ha. Ano pag hindi nyo kaya, huwag nyong pilitin. Okay, lagyan muna natin dyan. So pakita lang natin mga kaibigan ha, yung ating kuneo, may mange. Kapal yung ilong, tingnan nyo yung tenga, yan o, mange yan. Usually nag-start yan sa kuko. Ayan, sa kuko yan. Pag parang ganyan, usually ganyan na sign kahit wala ka pang makita. Pag laging ganyan sila, yan, napapadalas yung pag ganyan nila ay may mange sila. Tingnan nyo agad yung kanilang mga ilalim ng kuko kasi dyan talaga nag-uumpisa. Okay, i-check na tayo. Okay, paalala mga kaibigan, ang ivermectin ay subcutaneous, meaning sa ilalim lang ng balat natin i-inject, hindi sa laman ha. Sa laman nyo i-inject. Kung hindi nyo talaga kaya kaibigan, I would suggest na kumuha kayo ng veterinaryo o mga kilala nyo na pwedeng mag-inject. So sa ilalim lang ng nakit natin. So ang gawin natin, hilahin natin yung dito sa bahay batok. Dito na natin i-inject. Yan. Sa ilalim ng kanyang balat. So 0.5. Yan. Ulitin natin. Yan, 0.5. 3, 4, 5. Yan. So subcutaneous. Ingat lang din kaibigan ulit. So hilahin natin yung balat. Dapat hindi matamaan yung laman. So inject lang natin. Yan. Check lang natin ha. Okay. Yun, boss. Yan. Massage natin. Sa pag-massage, dito na natin malaman kung successful ba yung ating pag-inject. Kasi kung hindi nyo na pasok, basa ito. At minsan, pag mali yung pagka-inject nyo ay bubukol. Yung bukol na yun, puputok. Pagdating ng mga ilang araw, puputok at maging sugat. Kaya ingat tayo. Kakasugat sila instead. So, ivermectin, lahat tanggalin niya. Mange, yung mga nasa loob. So, tanggal din yan. Kaya siya, oh. Kasi nga may mange siya. So, sa akin dito, hindi ko na ininiwalay. Kasi protektado naman tong dalawang to. So, ulitin ko lang kaibigan, hindi talaga ako nag-i-inject dito. This is kwan lang para malaman nyo kung paano mag-inject, ano. Dito talaga sa likod, sa batok. So, successful yung ating mag-inject kasi wala namang basa, tapos walang bukol. Ayan. So, ngayon mga kaibigan, pag may mange yung rabbit nyo, mahihirapan talaga siya. Mawawalan siya ng gana kumain hanggat sa sumobra talaga yung mange niya, pwede niya pang ikamatay. So as much as possible, kung nakita nyo laging nagkakamot-kamot sa tainga niya, sa ilong, tingnan nyo agad yung ilalim ng kuko. Posible nandyan talaga yan. You know? Pag di yan agapan, magiging sugat din yan. Mange yan eh. So again kaibigan, hindi na talaga ako nag-i-inject dito. Itong video na ito ay para malaman nyo lang o bahagi ko lang sa inyo kung paano mag-inject ng ivermectin. Okay, so walang problema sa dalawa dyan kasi protektado yung mga rabbit na yan. Hindi yan mahawaan for sure. Hindi na kailangan i-separate yan. Kung ano may yung sikreto mo o sikreto ko, message mo ko, ibubulong ko sa iyo. Okay, so mga kaibigan, kung may mga tanong ka, just comment down below at for sure naman sasagutin natin. Okay.
Salamat!